Hi all! Ang topic na po nato karon kay kaning mga particles nga hante, ege ug ke. Kaning hante, ege ug ke ang equivalent ani nilang tulo sa English nga words kay either to, from, or for. Dili pasabot ha to ning hante, from ning ege, for ning ke, dili ha. Kani silang tulo depende sa imong paggamit sa imong sentence, mahimo siyang to or from or for in English. So, ako ang gibutang diri and, sumpayan ni mo hante, and as in noun. So, di ba, daghang klase-klase nga nouns, di ba? Pero, ang pwede ra nimo sumpayan sa hante, ege, o ke, kay either tawo or animals. So, living creatures ra ang pwede nimo sumpayan ani. Ano sa man nato sumpayan ani ang noun? Sumpayan natong hante, ege, or ke if sila ang mo receive sa action or mo dawat sa action. Action, as in ang verb ha. So, kay ningon man tag verbs no, daghan man jud kayo nga mga verbs. Pero, sa hante, ege, ug ke, naaray mga specific nga mga verbs nga pwede nimo sumpayan. Unsa man to mga verbs nga pwede nato gamiton? So, ang number 1 is juda, as in to give. To give or muhatag. So, hatagan nimo, kinsa imong hatagan, mao ang imuhang tapadan og hante, ege, or ke. Another is sammarhada. Sammarhada as in kanang to give gift. Hatag ka gift. Again, another hatag na pod. So, kinsa may imong tagaan, kinsa makadawat sa imuhang gift, mo ay sumpayan nimo aning tulo. Another one is tonjida. Tonjida is to throw or imuhang ilabay. So, kinsa may labayan nimo. Kinsay imuhang labayan, mo ay sumpayan nimo aning tulo. Another one is moneda. Moneda. Moneda means to send. So, kay magpadala man ka, kinsay makadawat sa imong gipadala, mo sumpayan nimo ani. Another one is puchita. Puchida. Kani is to send gyapon pero kanang ship bitaw nga kanang ipadala nimo, like magpadala ka og balikbayan box, mo ni siya imong pwede gamiton. Another one is sida. Sida as in to write. Kinsa may imong tagaan nimo sa imuhang suwat. So, kakinsa man ka musuwat, mo imuhang sumpayan sa aning tulo. Another one is chonhwahada. Chonhwahada is to call. Imong tawagan. Kinsay tawagan nimo, mo imuhang sumpayan ani. Another one is mutta. Dili mutta ha. Mutta means to ask. Pangutan-on nimo. So, kung kinsa imuhang pangutan-on, mo imuhang sumpayan ani. Another one is karuchida. Karuchida means to teach. Kung kinsa imuhang tudluan, kinsa imuhang i-teach, mo imuhang sumpayan ani. Another one is marhada. Marhada. Kinsa imuhang storyaan, mo imuhang sumpayan ani. To talk. Next is palda. Palda is to sell. So, kinsa imuhang baligyaan, kinsa imong baligyaan, mo imong sumpayan ani. Next is kada. Kada means to go. So, kaning kada nga to go, kung asa ka mudong, mupadong ka ni Wajin, so si Wajin imo sumpayan ani. Mo na iyang pasabot sa kada. Dili, wala ta nagisgot sa kada nga padong sa unsa nga place ha, like Korea hante, dili. Wajin hante, mudong ka ni Wajin. Mo iyang pasabot sa kada. Last one is oda. Dili oda nga author sa One Piece ha. Oda as in to come. So, opposite siya no. Padong ka ni Wajin, then pabalik ka ni Wajin. Gets ninyo? I-take note din ninyo guys, kaya ako ni i-reson. So, post rin yung video. Kaya ito ang praktisan o unsaon ni siya paggamit ng tulo. Unsay kalahian nilang tulo. Again, gani silang tulo guys. Same ra na silang meaning. Either to, from, or for. Same na dyan na silang tulo. Ang kalahian lang nila is ang lang formality. So, ang hante is more casual. So, casual siya. Next is wrong spelling din akong ege. Ano siya? Ege. Sorry ako, i-resolve lang. Ege. Oge ako nabutang. Ege. So, for ege, it's more formal. Ang ke
is honorific ni siya, guys. Meaning, mas formal ni siya kaayo. Like, mo ni mong ginagamit sa kanang mga tag-as nag-edad, tag-as nagranggo, like, di ba, naghisgot naman tag honorific, like, someone nga gi-respect jud bitaw kayo nimo, like, mga sonseng name, nga na bitaw, so, imong gamito na. So, mora ni kalahian nilang tulo ha, based sa meaning, pareha na silang meaning tanan, mora jud ni ang kalahian nilang tulo. So, ato siyang gamiton in a sentence. What if, ang ato ang example nga sentence kay, padala og email si Arthur ni Wajin. So, una na to ang verb. Ang nag-send is huneda. So, muna siya ang send. Then, sa ganito, nag-send si Arthur ni Wajin og email. So, email ang gisend. So, muna ang object na to. Email, kaya mo may gisend. Email. Then, kinsa man ang gisendan? Si Wajin. Receiver, si Wajin, okay? Receiver. Then, kinsa man ang nag-send? Si Arthur. So, aso. Sender. So, mo ni siya ang words na to sa itong sentence. Try na ninyo create ng sentence, guys. Pause ang video. So, I assume nga na-pause na ninyo ang video. So, again, ang pinaka-basic nga structure sa Korean sentence is magunang subject, then object, then verb. Ano na siya, guys? So, kasi may subject na to ani. Kasi subject na to aning sentence. Si Arthur. Si Arthur ang atuang subject. So, mingon ta, aso ga. Then, unsa man to in-next? Mag-next ta dayon og object, dili. Itapad dayon na to ang receiver, which is si Wajin. So, mag-una ang subject, then, sunod ag receiver, Wajin, hante, or ege, or ke. So, gusto mo na ito nga casual ra, hante itong gamiton. Hajin hante, object na ta, email, yes, sumpayan. Sumpayan og object particle nga email, hu, ne, yo. So, pwede punes어요, 보낼 거예요. Kamo na bahala unsaon ninyo ni siya pag conjugate. I-present lang na to. So, aso가 화진한테 이메일을 보내요. Nag-send si Arthur ni Wajin og email. Gets? Gets, oy. Another example. What if gusto na buta mo ingon og ang teacher gitudluan og Korean ang mga students. So, verb daw na. Nag-teach. So, teach. Usa tong teach ganiha. 가르치다. To teach. Then, unsa may ang gi-teach? Gi-specify ba sa atong sentence? Yes. Korean, di ba, ang gi-teach? So, 한국어. 한국어, Korean language. Then, kinsay gitudluan, kisa ang receiver. Ang students. 학생, students, plural man, so butangan na to, 들. 학생들, mo ang mga receiver, ang mga students. Students. Then, kinsa ang nag-teach? Si 선생님. 선생님. So, mo ni siya ang nag-teach. So, unsa man nato ni siya pag-create into a sentence. I-pause gyapon ang video, dinitry. Pero, i-assume na nako nga manamog-pause. So, again, mag-start ta sa subject. Ang subject na to kay si 선생님. Kaya siya man ang nag-teach. So, 선생님 So, 선생님이 subject particle, ayaw kalimte. Then, kinsa ang nag-receive, kinsa ang gitudluan ni 선생님? 학생. 학생들. Gusto man ito ibutangan ni hante, ege, or ke. So, kay casual naman kay mga haksen naman, students naman na ito ang giingon. So, meaning, pwede na ito dili mo gamit og formal. So, kaning hante, kaya po na itong ibutang. So, hante, 선생님이 학생들한테 object kay 한국어 sa metong object particle. Yes, 를. 한국어를 sama na to rin siya pag present tense. Very good. 가르쳐요. So,
The teacher is teaching students Korean. So, 선생님이 학생들한테 한국어를 가르쳐요. Or 가르쳤어요. 가르칠 거예요. Depende ng sarili niyo na pag-conjugate ang verb. Basta kani, di na siya maotro. Di na siya maapektuhan sa verb. Okay? Wala ni siya past, present, or future. Hunter dyan na siya. Kay particle na siya. Another example, last example. What if gusto ta mo ingon og gasuwat kog letter para sa ako ang parents. So, gasuwat kag letter. Suwat, unsa ganitong suwat? To write, 쓰다. To write. Then, unsa ang imuhang gisuwat? Letter. Letter is 편지. 편지, letter. Then next, para ka kinsa ang imong suwat sa imuhang parents. 부모님. 부모님, parents. By the way, kanang trivia, pu means father, then mu is ang mama. Manang 부모님, parents. So, di na kami ngunog, der, di na ni siya ma-plural ha, kay duha na ni sila daan. Mother, father na ning 부모님, or parents. Okay? And kinsa man ang nisuwat? Ako. So, ako is 제가. I. Butangan na to ni siyag time, guys. Ganos ani mo gisuwat. Butang na to, 어제, yesterday. 어제, yesterday. Ka-remember pa mo sa sequence? Ka-remember, okay, kay Bo, kung mga bright mo. So, i-post gyapon ang video, then i-try o write ni in a sentence. So, I assume nga man mo gama sa sentence. So, again, nagsuwat kog letter para sa ako ang parents gahapon. So, naanay, oje. So, di ba, anak ko last time, if naminaw mo or naka-remember mo to, anak ko ninyo, if na ganit time, place, ug subject, pwede na sila mag-rumble-rumble sila tulo. Pwede mo ng subject, pwede mo ng time, pwede mo ng place. Kamu na bala, ug unsay mas nice paminawon. So, based ani nga mga words, feel ko mas nice paminawon if mauna ang time. So, ibutang na to una ang time, then subject. So, 어제 atong unang ingon. 어제, yesterday. 어제, 제가. Okay, mo may subject na to. Ako, me. 부모님, mo man ato ang gisuwatan sa letter. 부모님, unsa man ang ato ang isumpay ani nga particle. 한테, 에게, or ke. Nainingog 한테, dili na to i-casual ato mga parents. Ege, pwede, pero, kay di ba ang ke is like if taas kay kag respect. Kay honorific man eh. So, if taas kay kag respect ang nga tao, ke mo gamiton. So, mo nang mas advisable, kay mas good kay tag parents, ke atong gamiton, okay? Kay respeto beta nila. So, 어제 제가 부모님께 object is 편지를, very good. 편지를 쓰다. So, man ito paano ni conjugate. Ang 쓰다. Nag-isgot man tag 어제. Very good. 썼어요. Kay past tense naman. Kay gahapon man siya gasuwat. So, 어제 제가 부모님께 편지를 썼어요. Or, 제가 어제 부모님께 편지를 썼어요. Gets kayo. Actually, sa'yo naman siya nga topic, guys. Na-decide ako nga apilo ni sa ato ang kanang relearning. Kay previous nga video, nakahisgot ta sa ege, bitaw. And mo tong, naka-realize ko nga, ayun, no, wala pa po ko kay Bo, unsaon dyan ni siya, like, gamit yung bitaw nga specific. Mo to ako siyang gitunan balik. Mo to naka-relearn ko nga, nadi siya mga specific nga mga verbs nga dapat gamiton. So, mo to siya. Ang advice ra nako is i-memorize tong mga verbs kay gamit ni siya nga particle, guys. So, mara to for now. Bye!